Hi guys, good afternoon. Andito ako ngayon sa Soler. Ang tagal kong hindi nag-video kasi mayroong hindi magandang pangyayari yung nangyari sa akin sa buhay ko, sa aming mag-asawa. Noong last year, 2025, ang asawa ko nagkasakit siya. Nagkaroon siya ng yung heart failure. Tapos, sobrang baba ng oxygen niya. Dinala niya yung sarili niya sa hospital. Tapos, that time, hindi kami magkasama kasi nasa ibang lugar ako. Tapos, tinawagan ako ng pamangkin niya na nasa ospital nga daw siya. Nung nadatnan ko siya sa hospital, nakatubo na siya, nasa ICU na. Tapos, after 3 days, nag-agaw buhay. Bumaba ng 2% yung oxygen niya ng mga alas 3 ng madaling araw. Pero na-survive niya pa yun. Tapos, pinalitan yung tubo niya kasi bumabara daw. Lumalaban siya. 1 buwan at kalahati kami sa hospital. Ang laki ng naging bill namin kasi ang tagal namin sa ICU tsaka private yung dinalhan niya sa sarili niya. Medyo naging okay naman siya nung una. Nakauwi kami ng bahay. Tapos, after 1 week, nagkaroon naman siya ng atake. Dinala ko siya ulit sa hospital. Pero sa ibang hospital na. Private pa din. Tapos, nung nandun siya, tinubuhan siya uli. Bali, pangalawang tubo na niya yon. Nagkaroon siya ng paano ko ba sasabihin? Nag-critical na naman siya. 7 times siya na-critical, guys. Na-survive niya lahat yun kasi may usapan kami na walang susuko. Lalaban kami kahit na anong sakit pa mayroon siya, lalaban kami. Halos naging bahay namin yung hospital. Pabalik-balik kami. Nung minsan na dinala ko siya, gusto na naman siyang tubuhan. Pero hindi ko na siya pinatubuhan kasi masyado na siyang hirap. Ang nilagay sa kanya yung malaking mask kasi masyado nang mababa yung yung oxygen. Tapos ang taas ng carbon dioxide niya sa katawan. Kailangan daw niyang ilabas yun dahil kung hindi, within 24 hours, baka hindi na siya magising. Nung nilagyan naman siya, sobrang lakas pala nun. Kasugat siya dito. Tapos iyak siya ng iyak. Awang-awa naman ako sa kanya, pinaalis ko. Kinausap ako ng doktor na sabi, Mrs., kailangan ibalik natin yung mask niya. Kasi kung hindi, baka hanggang mamayang gabi na lang siya. Sobrang hirap, guys. Parang dinudurog yung puso ko na tingnan siya ng gano'n. Ang sakit eh. Makikita mo yung asawa mo na pilit na nilalaban yung buhay niya. Tapos, paulit-ulit lang na gano'n yung nararamdaman niya. Asyado na rin malaki yung naging bill namin sa ospital. Yung unang hospital niya, 2 milyon kagad ang naging bill namin. Tapos yung pabalik-balik, humingi kami ng tulong sa DSWD, Malacanang. Nakakuha din naman kami, kaya lang hindi rin kasing laki ng inaasahan namin. Kumbaga, pero nakatulong naman siya kasi nagbigay din naman ng DSWD ng 150,000. Tapos,
Yung Malacanang 50,000. So, 200,000 din naman kami. Kaso sa lakas niyang gumamit ng oxygen, halos araw-araw nagbibil kami ng 200, 300,000. Grabe yung doble yung yung kaba ko kasi saan ko kukunin yung ipapagamot ko sa kanya kasi yung retirement na nakuha niya as a government employee, naubos na namin sa ospital. Yung kapatid niya na nasa US, yun yung sumusuporta sa amin sa pang-araw-araw na gastos. Pero dahil sa tagal namin sa ospital, halos nasaid din siya. Halos naubos din lahat ng ipon niya kasi kung hindi nyo na itatanong guys, July 2025 siya pinasok sa ospital. Hanggang February 15, halos naging bahay na namin yung hospital. 8 months kaming lumaban sa sakit niya. Nung last na na nagkasakit siya, wala na kaming panggastos kasi nasaid na kami, nabenta na yung sasakyan, yung mga iba pa nga nang pwede namin ibenta, binenta na namin. Kasi kahit nasa bahay kami, yung oxygen niya hindi tumataas. Nag-o-oxygen pa rin siya, kaya grabe din ang gastos maliban sa oxygen, yung mga gamot niya na kailangang inumin niya. Kaya talagang parang hindi ko alam kung anong mararamdaman ko eh. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng mga panggastos namin. Pinagsuggest ko yung lahat. Sabi ko, kahit na basta gumaling lang siya. Nung last na dinala ko siya sa ospital ng December 21, 2025. Ayun, dun ko siya pinasok sa government hospital na. Kasi sabi nila, zero balance daw dun. Pero, bago naman kami nakaakyat sa pinaka-room, sa pinaka-ward nila, naging 2 days naman kami sa emergency. Kasi walang bakante nga dahil sa dami ng pasyente. Sa dami ng pasyente. Dahil nga sa dami ng pasyente, natagalan kami doon sa emergency room bago nakaakyat. Nung nakaakyat na kami, lumakas siya. Kaya akala ko okay na. Akala ko okay na siya. Tapos sabi sa amin ng doktor na, kasi binulit lahat ng test sa kanya na kailangan daw may marami daw siyang kulani sa lining ng baga niya. Sabi sa akin, kailangan daw i-biopsy para malaman kung ano talaga yung sakit niya. Kasi yung unang diagnose sa kanya, sabi may cancer daw siya, lung cancer. Pero yung pangalawa, pangatlo, wala na. Wala daw siyang cancer. Kaya inulit uli yun kasi inulit uli yung lahat ng test na yun para malaman. Hindi pa rin nila ma-detect. Kaya sabi, i-biopsy daw. Ayaw niyang pumayag kasi parang natatakot siya ganon. Sabi ko sa kanya, nandun na kami sa ospital kaya dapat matingnan na yun. Sabi niya, hindi na daw. Kaya nagplano na kaming lumabas. 1 day before kaming lumabas, nagkaroon siya ng atake uli. Nanghina na naman siya, bumaba yung oxygen level niya. Kaya hindi kami natuloy ng labas. Doon kami nagpasko, New Year, doon sa hospital. Tapos, kinailangan siyang itubo uli. Pangatlong pagkakataon. Siya ang pinagdesisyon ko kung papayag siya. Kasi nga, hirap siya.
Pumayag siya. Naging okay siya. Natanggal yung tubo niya. Naging malakas siya, nagsiselfone, nagbibiro, nagsasalita na siya. Nagpaplano na kami na pag umaling siya, marami siyang gustong gawin. Marami siyang gusto niyang bumawi sa mga taong mahal niya na nagkulang siya ng panahon. Akala ko okay na siya. Hanggang sa bumababa yung kanyang oxygen. Nag-Valentine's. Nag-cellphone pa siya. Nag-uusap kami. Tapos sabi niya, mahal ko, kahit ilang Pasko, ilang New Year, ilang Valentine's pa na nandito tayo sa ospital, okay lang, basta't magkasama tayo. Lalaban tayo. Kasi nga may pangako kami sa isa't isa. Sabi ko, sige. Walang bibitaw. Makanta pa kami ng I Will Survive. Tapos kinagabihan, sabi niya, mag-order ako ng pizza kasi magsiselebrate kami ng Valentine's. Ang dami niyang kinain, guys. Kumain siya. Naubos niya yung order namin pizza. Shikis. Gusto niya kasi shikis. Tapos, hindi pa siyang tinapay. Uminom siya ng kape kasi mahilig siya sa black coffee. Uminom siya ng Coke Zero kasi gusto niya yun eh. Kala ko okay lang siya. Nung kinagabihan, nilagyan siya ng BiPAP kasi paggabi nilalagyan siya ng BiPAP dahil parang malabas yung niya, yung carbon dioxide niya. At saka nagkakaroon kasi siya ng paghinto ng tibok ng puso sa gabi kaya nilalagyan siya ng BiPAP. Nung nilagay yung BiPAP niya, dapat 100% yung oxygen niya. Pero hindi tumataas yung oxygen niya. Sabi niya, gusto daw niya ang high flow. Kasi yun yung malakas na klase ng oxygen. Sabi ko, sige. Mag-high flow ka. High flow siya. Nung high flow naman na siya, hindi pa rin tumataas yung oxygen niya. Pero nagsasalita siya. Sabi ko sa kanya, gusto mo bang itubo ka uli? Sabi niya, hindi na, tama na. Nahirapan na daw siya. Sabi niya, ito ba yung high flow? Ito ang gusto ko. Sabi ko, laban tayo, sabi niya. Hanggang bumaba na yung blood sugar niya. Naging 49 na lang, samantalang diabetic siya, nagiging 500, 600 yung sugar niya nung mga karang araw. Tapos, bumaba na, naging 49 na lang. Tapos bumaba na rin yung potassium niya, yung hemoglobin niya. Bumaba na. Tapos yun na, guys. Bumigay na yung katawan niya. Sabi niya sa akin, malit pa siya, sabi niya. Habang naghihingalo siya, sabi niya, laban tayo. Pero wala na eh, bumigay na yung katawan niya. Sobrang sakit, guys. Yung hawak mo yung asawa mo na naghihingalo na. Napilit na lumalaban na ayaw kanyang iwan. Pero yung katawan niya mabibigay na. Para akong naubusan ng lakas. Para akong kandilang na uubos. Sa sakit. Pero kahit na, yung niya, yung heartbeat niya, mayroon pang kaunti. Sabi sa doktor, hindi pa raw nila magalaw kasi may kuryente pa siya sa katawan. Sabi ko sa kanya, mahal ko, sige na, huwag mo na akong isipin. Huwag mo na nga nalamanin yung pangako binitawan mo. Alam ko, hirap na hirap ka na. Pinapayagan na kitang umalis. Magpahinga ka na.
na. Tapos sa isang iglap, nawala sa'yo. Yung parang parang gumuho yung mundo ko. Kasi para sa akin, okay lang na mag-alaga ako sa kanya. Kahit gaano kahirap, ilalaban ko siya. At least nakikita ko siya, nayayakap ko siya. Pero ngayon, wala na siya, guys. Hindi ko na siya makikita at mayayakap kahit kailan. Tuluyan na niya ako iniiwan. Sobrang sakit palang mawala ng asawa. Doble-doble yung sakit. Ang lungkot. Yung pangarap na niyo na biglang naglaho dahil ikaw na lang mag-isa. Hanggang ngayon, kahit na nandito ako sa Soler, dinala ko ng mga pinsan ko, pilit ako pinaglilibang. Hindi ko magawang maging masaya. Kasi kulang na ang buhay ko. Wala na siya. Sana mahal ko. Kung nasaan ka man ngayon at nakikita mo ako, hindi ka na nahihirapan dyan. Hindi na sasakit yung likod mo. Yung buto mo dahil pumayat ka na. Gabayan mo na lang ako. Hanggang sa muling pagkikita. Mahal na mahal kita. Hanggang sa huli, pagkabang buhay, forever kang nasa puso ko.